Lupang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Sabi, dito naman tayo sa good news ngayon po mga kababayan. Di ba nga sabi ko nakaraan sa inyo ay meron ng mga bukas center dito sa Pilipinas na mahigit 51 na bukas center dito sa Pilipinas. Buong Pilipinas yan mga kababayan. So, ito po, inanunsyo po ni Attorney Claire Castro o Secretary Attorney Claire Castro dito po sa press briefing sa Malacanang kung ano po mga lugar ang merong mga bukas center, mga kababayan. So, pakinggan nyo po ito mga kababayan, ha? Paalala lang po na bukas na ang 51 bukas o bagong urgent care and ambulatory services centers. Nandiyan po ang mga listahan para po makikita ba natin sa monitor? Okay? Ayan po mga kababayan. Region 1, ayan po, sa lahat natin mga kababayan, Mariano Marcos Memorial Hospital, Medical Center, ayan. At ang pangalawa naman, Region 1 ito ha, Ilocos Training and Regional Medical Center, ayan po ha, itong bukas center na ito, sa Region 1 yan. So ito naman po ang Region 2. Mga kababayan, makikita nyo po dyan. Malabo. So ito yung Amulong, Bukas Center, Santa Teresita, Bukas Center, Batanes General Hospital, Bukas Center. So mismo meron pala sa loob mismo ng hospital, mga kababayan. Dito naman tayo sa Region 3. OC-B Lingad Memorial General Hospital. Dr. Rosie Rodriguez Memorial Hospital. Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital. Ayan. So, yun po yung mga meron pong bukas center. Region 3 naman ito. Ayan. Bataan General Hospital. OCB Lingad Memorial General Hospital. Calabarzon naman mga kababayan. Batangas Medical Center, Southern Tagalog Regional Hospital. Ayan po ang mga kababayan, nakikita po natin dyan sa screen natin. Okay, ang region, Mimaropa, ayan, hindi kasi masyado makita no? Hindi ko masyado mabasa ito. Hospital ng Palawan, ayan, meron din sa Palawan sa Mimaropa. Region 6, Western Visayas Medical Center, mismo dun sa may hospital mismo ng Western Visayas sa Iloilo, sa lugar namin. Region 7 naman, ayan, Cebu Provincial Hospital, Bantayan District Hospital, sa region na 7 ito Memorial Medical Center, Tagbiliran, ayan. Memorial Medical Center, ayan, Trinidad. Ito naman sa region na 7, mga kababayan. So, pasensya na kayo. Medyo, talaga, napakalabo po, mga kababayan, no? Yung pagka-screenshot ko kanina. Kaya, kailangan talaga sipati ng mata. Region 8, Eastern Visayas Medical Center. Ayan. Region 9, Mindanao, Central Sanitarium. Ayan. Zamboanga City Medical Center, Western Mindanao University. Region 10. Ayan, di ko na makita po mga kababayan. So, Northern Mindanao Medical Center, Northern Misamis General Hospital. Ano ito? Yun. Hindi ko naman mga kababayan. Sayang, di ko mabasa. Ayan. Davao, ang Region 11 naman. Meron din sa Davao. Davao Occidental General Hospital. Davao Regional Medical Center, Southern Philippines Medical Center. So yun po yung sa Davao, no, mga kababayan. So yun po yung may mga bukas center. So meron din pala sa loob ng hospital mismo. Pero meron talaga ding mga branch talaga na pinagawa ang gobyerno, mga kababayan. So ito, pakinggan pa po natin yung sinabi po ni Attorney Claire Castro. Para po makikita ba natin sa monitor? Okay? Nasa 33 provinces ito sa buong bansa. 26 na bukas centers ay nasa Luzon,
8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Ayan po ang listahan sa inyong mga screen at kung kayo po ay malapit po dyan, maa-avail niyo po ang services na yan. Kayang-kayang serbisyohan ng libre ng mga ito ang pangangailangang medikal ng 500 patients. 500 patient, kayang serbisyohan ito mga kababayan. Tuloy. Kada araw. 500 patient o pasyente kada araw po ang kayang serbisyohan nitong bukas center na ito. Grabe. Tuloy. Sa mga special medical procedure naman, maliit lamang pong halaga ang kakailanganin po. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sisikaping gawing 24/7 ang serbisyong handog ng mga bukas centers dahil walang pinipiling oras. 24/7. So, ibig sabihin na 24 oras na bukas itong bukas center mga kababayan. Walang pinipiling oras. Kung hingi ka ng tulong doon, pupunta ka lang, nandun mismo ang tulong. No, mga kababayan. Tuloy. Ang sakit. Diba? Samantala, sakaling nakagat o nakalmot kayo ng inyong mga alagang aso at pusa, nangangamba sa rabies. Libre po ang pagbabakuna sa mga government hospital. Libre na rin po ang pagpapabakuna. No? Kapag kayo po ay nakagat ng mga aso, ayan mga kababayan, pusa, yan, libre na rin po mga kababayan. Tuloy natin. Sa mga dudulugnan po sa private hospitals, may animal bite package naman ang PhilHealth. Labi, no? At paalala rin po, libre po ang bakuna para sa ating mga anak mula 0 to 5 years old. Ayan. So, 0 to 5 years old na naman po mga kababayan, ay libre po ang bakuna ha sa lahat natin mga kababayan. Baka singilin kayo ng mga nagbabakuna dyan sa inyo. Pwede nyo po i-report yan, reklamo nyo. Tuloy. Kabilang sa mga libreng bakuna ang BCG, Hepa B, Pentavalent Vaccine, PCV, Oral Polio, at MMR Vaccine. Pumunta lang po kayo sa ating mga government hospital or health center para rito. Ayan. So, puntahan nyo lang po mga government hospital po mga kababayan. Ay libre na po yan sa lahat natin mga kababayan. Lahat po na sinabi po ni Atty. Claire Castro. Good job sa ating Pangulo. Talagang makikita natin na nilalapit mo na po talaga ang serbisyo para sa taong bayan. Naku po. Ano kaya masasabi ng mga mahilig kumontra dyan? Biyak na naman sila. Ayan po. Sa lahat nating mga kababayan. Yan po ang serbisyo ng ating Pangulo. Nilalapit na sa taong bayan. At ganoon naman po talaga dapat. No? Hindi na tao pa ang lalapit. Kailangan ilapit na nila sa tao ang serbisyo. Di ba nga sabi ng ating Pangulo kahapon o nakaraang araw doon sa pag-turnover ng mga heavy equipment kasama ang mga magsasaka na nabigyan niya rin ng mga binigyan niya rin ng mga kagamitan para sa pagsasaka tulad ng harvester, paliglig. So nagbigay kasi ang ating Pangulo, nag-turnover siya ng mga heavy equipment sa paggawa ng mga irigasyon dito sa Wawa, Taguig, mga kababayan, para mapabilis ang paggawa ng mga irigasyon para sa ating mga magsasaka, mga kababayan. So nakaraan naman, doon naman siya sa Pangasinan, di ba? Nakaraan doon siya sa Pangasinan para naman sa isang dam para makapag-imbak naman ng tubig para panglaban kapag merong mga tag-init o tag-tuyo. Diba? Malaking bagay yun para sa suporta para sa ating mga magsasaka. Para tuloy-tuloy po ang pagtatanim nila. Hindi nakakapo sa patubig. Diba? Grabe talino ni PBBM, diba mga kababayan? At makikita natin ngayon, wala na sa kanya yung election, tapos na. Trabaho na siya. Pinapakita niya lang sa taong bayan ang kanyang serbisyo dahil inupusan ng taong bayan dyan. Kailangan magtrabaho para sa taong bayan. Kaya please lang po sa mga nasa gobyerno, magtrabaho kayo. Ayun po sa kagusto ng taong bayan na iupo kayo dyan
at magtaserbisyo kayo para sa bayan. Hindi ho para sa ilang tao lang o sa mga kapwa nyo politika. Kung meron kayong mga kapwa politiko o kapwa nyo o kasamahan nyo nasa gobyerno na merong kaso, dapat ay imbestigahan nyo. Dapat manaig ang katotohanan. Kapag may ginawang mali, huwag yung itolerate. Dapat pagdusahan niya kung anong ginawa niyang mali. Yun lang po. Maraming salamat to at magandang araw. Thank you.